Hi, welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Sword Manhua Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga bago natin upload. Simulan na natin, let's go! Hindi ko akalain na makikita ko ito dito. Nabasag ang screen ng phone mo. Inertia, ano yon? Tinutukoy mo ba ang unang batas ng paggalaw ni Newton? Na ang isang bagay sa paggalaw ay nananatiling gumagalaw, at ang isang bagay sa pahinga ay nananatiling nakapahinga, maliban kung may panlabas na puwersa na kumikilos dito. Kamangha-mangha, ginagamit ng ating guro sa physics ang pagkakataong ito upang turuan kami ng physics habang sinusuportahan ang aming siklasta. Inertia, tungkol saan ba ang lahat ng yan? Hindi ako sigurado. Sa isang segundo lang, nakaluklok na sa first place si Rider 55 sa 7 riders. Grabe, sinisira niya ang kalsada. Anong ginagawa ni Jay? Paano niya nagagawang sumakay ng bike ng ganoon, salita ni Yuna? Hindi ko rin nakita si Jay na sumasakay ng ganito dati, salita ni Mia. Pinakita naman ang ating bida sobrang bilis na ngayon ng ating bida at ang kanyang mga kalaban tuluyan na niya naiwan. Nakompleto pa niya ang final course sa loob lang ng 2 minuto at 19 na segundo, salita ng announcers. Wow, sino ba yang tao na yan? Ang galing niya. Grabe talaga. Wala pa akong nakikita na ganon magbike. Marami na akong nakitang tao sa mga pagpupulong ng crew, pero hindi ko pa nakita ang isang tao na tulad niya dati. Grabe talaga. Wala akong masabi, paano niya nagawa yun sa 2 minuto lang. Pinakita naman ang mga kasamahan ng ating bida na tulala sa mga napanood nila. Si Jay ba talaga yan, salita ni Dom. Kahit ang nakalaban ni Vinny na madaya ay napahanga sa mga pinakita ni Jay. Pinakita din si Monster na pinapanood lang ang ating bida. Pinakita din ang ongas na si Kim. Sampin ka, student president. Grabe, masakit pa rin sa puso ko ang nangyari noon. Pinakita ulit ang ating bida na tuloy lang sa pagpidal at pinakita din ang oras ng ating bida. Tagaktak na din ang pawis ng ating bida dahil sa malayo din ang kanyang hinabol. Lumipat naman ang eksena sa babae at otako. Hindi ako makahabol ng sapat para ibaba ang distansya namin. Hingal na din ang babae. Grabe na nga ang bilis ko, pero siya parang hindi naaabutan. Ano ba siya? Napakagat naman sa kanyang daliri ang team captain ng Tarantula Crew. Ano ba ang ginagawa niya? Meron na naman paliko na daanan at ginamit na naman ng ating bida ang kanyang teknik at sabay accelerate ng mabilis. Ang ikalawang round ng preliminaries na may 7 riders. 3 minuto lang ang lumipas nang simulan ang karera. Ang rider na may bilang na 55 ay unang dumating sa finish line. Mula sa likod, bigla na lang niyang naabutan at nalampasan ang ibang riders. Dumating na siya, dahan-dahan lang ang takbo niya. Nasa unang pwesto sa 7 kalahok. Pinakita naman na tumunog na ang suot na bracelet ng ating bida. Hinawakan na niya ang lock ng helmet. May bagong record tayo para sa ikalawang round ng preliminaries. Si Rider 55 sa Team Hummingbird, natapos niya ang mountain course sa 3 minuto at 20 segundo. Sa likod niya ay sumusunod sina Rider 10 at Rider 65 na naglalaban para sa unang pwesto mula pa sa simula. Si Rider 55 mula sa Hummingbird Crew, Rider 10 mula sa Tarantula Crew, at Rider 65 mula sa Manga Crew ang 3 pangkat na nakapasa sa preliminaries. Hindi pinalad ang ibang miyembro ng team, hindi nakatapos sa tamang oras kaya't disqualified na sila. Pinakita naman ang author na nakangiti. Grabe, ang galing ng karera ng 7 rider. Ang intense naman nun. Sino ba si Rider 55, salita ng mga tao? Bigla na siya tumalikod, sana idol yung Sokjo, sana bumalik ka na. Anyway, tuloy ang kwento natin. Pinakita naman si Dom na umiiyak na naman at nanlaki pa ang butas ng ilong. Binabati kita, nerd. Nakakainis ka minsan pero nakangiti ako kapag nakikita kitang sumasakay ng bike mo, salita ni Mino. In love na ata ako, salita ni Dom. Yan ang love ko na si Jay, salita ni Shelly. Good race Jay, bati ni Jun. Lumipat naman ang eksena sa paaralan ng ating mga bida. Nagsigawan naman sa saya ang mga estudyante dahil sa pagkapanalo ni Jay. Ang cool niya, ang galing mo Jay. Ang sarap nun. Kinilabutan ako sa karera ng bike. Mabuhay si Jay, hari ng daan sa bike. Sinisigaw na ng mga estudyante ang pangalan ni Jay. Magsisimula akong sumakay ng bike ko papuntang paaralan bukas. Pinakita naman ang gumagaya kay Jay na parang nakaapak ng tae.
Lumipat naman sa principal office. Napangiti naman ang principal dahil sa resulta ng laban. Paano mo nagawa yung curveball kanina sa karera salita ng staff? Hindi ko alam, itigil mo na ang pagvi-video sa akin salita ng ating bida. Hindi ko pa siya nakita dati, sino ba siya? Putya, pangatlo lang at least nakapasa kami sa preliminaries tapos na ang trabaho ko. Hindi ko akalain na mapapalaban ako sa isang napakalakas na rider. Okay ka lang ba? Hayaan mo, tingnan ko ang mga sugat mo. Bigla naman may lumapit sa ongas. Pinakita naman ang bida pala ang lumapit sa ongas. Salamat sa payo kanina pang asar ng ating bida. Tumalikod na ang ating bida. Pinakita naman na masama ang tingin ng ongas sa ating bida. Maraming tao ang nagulat sa paglabas ng isang kahanga-hangang baguhan sa preliminaries second round. Paano niya nagawang mag-drift ng ganoon sa bike? Nagdedebate ang mga tao kung ito ba ay isang nakaplanong taktika o ginawa niya ito bigla. Alinmang paraan, kahanga-hanga ang karerang ito na talagang lumabag sa tradisyonal na anyo ng mga karera sa pagbibisikleta. Lalong tumitindi ang atmosfera sa kompetisyon sa paglabas ng isa pang kahanga-hangang baguhan bukod kay Monster. Napabutong hininga naman ang lalaki dahil sa mga narinig niya. Sino ang lalaking iyon? Bumalik naman ang eksena sa ating bida. At bigla naman siya tinawag ni Shelly. Mahal ko, maligayang pagbabalik, nakakamangha ka talaga. Bigla naman hinaranggan si Shelly ng mga reporter at cameraman. Kumusta? Pwede ba akong mag-interview sa iyo ng konti? Gusto naming mag-interview sa iyo tungkol sa bagong record na iyong nagawa. Ang cornering mo kanina ay tunay na isang obra maestra, saan mo natutunan ang ganyang kasanayan? Gaano katagal ka nang nagbibisikleta? Marami ka na bang karera na sinalihan dati? Ano ang pangalan mo at edad? Maaari mo bang bigyan kami ng maikling profile tungkol sa iyong sarili? Sino ba yung mga tao na yan? Nakakabad trip salita ni Shelly. Totoong megastar na siya ngayon salita ni Mino. Nakakainggit naman salita ni Dom. Medyo kakaiba kung hindi siya binigyan ng pansin ng media pagkatapos niyang magsakay ng ganon. Pinakita naman na umiinom na ang ating bida ng tubig. Wow man salita ni Dom. Grave nakakabaliw salita ni Mino. Baldado na gulong niya, kita na ang red thread. Paano mo nagawang ubusin ang isang Landon na tire na may ilang patong sa loob ng ilang minuto lang? Bigla naman lumapit si Dom sa ating bida. Anyway, nerd ay ang ibig kong sabihin ay Lord J. Salamat, iniligtas mo ang ating grupo salita ni Dom. Anyway, pumasa ang team natin sa preliminaries. Mabuti ang ginawa ng lahat salita ni Shelly. Bigla akong naramdaman ang pagod salita ni Jay. At bigla naman may nagsalita. Mukhang luma ang modelong bisikleta na ito. Sino itong lalaki na salita ni Dom? Ang tunog ng chromium tubang ay nakakamangha. Dapat ay komportable at bouncy ito habang sumasakay ka, at ito ba ay Columbus tubang? Hindi ko alam dahil sa bagong pintura nito salita ng lalaki. Hahaha. Napunta lang ako para tingnan ang bisikleta niya. Nagtanong ako kung anong klaseng bisikleta ang ginagamit niya dati, dapat alam ko na pala na ito ay isang matibay na lumang chromium bike. Medyo luma na pero dahil sa chromium, masasakyan mo ito ng 100 taon basta ingatan mo lang ito ng maayos, haha. Bigla naman may tumawag sa lalaki. Hoy Juvon, anong ginagawa mo dyan mag-isa? Pumasa na tayo sa preliminaries, kaya mag-relax na lang tayo. Huwag nang magumpisa ng gulo. Bigla naman may sumigaw at nagulat naman ang lalaki. Ikaw yung dati, ikaw yung nagbenta sa akin ng Jordan 11 sneakers, hindi ba salita ni Dom? Bigla naman kinabahan ang scammer dahil nakita niya si Dom. Bigla naman sumugod si Dom sa scammer at balak niya itong sapakin dahil sa galit. Ikaw gagaw ka, humanda ka. Napatakbo naman ang scammer dahil sa takot kay Dom. Patay ka sa akin. Pero galit pa rin ako sa iyo dahil sa mga nasirang sapatos na binili ko sa iyo, kailangan ko pang dagdagan ng pera para ipaayos buweset ka. Kilala ba nila ang isa't isa, tanong ni Mino. Anong nangyari kay Dom, pagtataka ni Shelly. Anong problema ng mga to, salita ng lalaki. Teka lang, kalma ka lang muna. Panahon na para magbayad ka sa mga kasalanan mo, sa tingin mo ba? O dapat ba akong pumunta at mag-usap sa pulis, salita ni Dom. Relax lang. Mag-usap tayo ulit ng mapayapa, salita ng scammer. Anong mapayapa, gagaw ka talaga, salita ni Dom. Bigla naman napansin ni Dom ang sapatos na suot ng scammer. Bigla niya itong hinawakan sa balikat.
Sige, sa tingin ko tama ka. Tapusin na natin ito ng mapayapa sabay tingin ni Dom sa sapatos ng scammer. Bigla din napalingon ang scammer sa may baba. Bigla naman ngumiti si Dom sa scammer. Napagtanto na ng scammer ang ipinapahiwatig ni Dom at agad ito nagalit at nag-dirty finger kay Dom. Bigyan na lang kita ng pera, seryoso talaga, pero huwag tong sapatos ko. Hindi salita ng scammer. Tahimik, palitan na lang tayo ng sapatos ng mapayapa, salita ni Dom. Bigla naman napasigaw ang scammer, gago ka talaga. Pinakita naman na suot na ni Dom ang magandang sapatos. Sige, deal na, kalimutan na natin yung nangyari, salita ni Dom. Habang paalis si Dom, bigla siyang pinagmumura ng scammer. Mangyaring kunin ang aking mga organo at ang aking kaluluwa sa halip pagmamakaawa ng scammer. Bigla naman umiyak ang scammer at sinabi goodbye. Hindi ko kayo malilimutan. Bigla naman naalala ng scammer nung panahon na kasama pa niya ang sapatos. Kailangan ko panatilihin ang aking mga anak na malinis pag-uwi natin, hindi ba't tatay ang maglilinis sa inyo? Ang saya ko talagang maglakad kasama ka, sweetie, salita ng babae. Habang naglalakad ang dalawa, naapakan ng babae ang sapatos ng ongas. Dahil sa galit, bigla na lang sinampal ng ongas ang babae dahil naapakan nito ang kanyang pinakamamahal na sapatos. Mahirap ang araw na ito, hindi ba? Salamat sa pagtindig mo para sa akin ulit ngayon, magandang gabi. Pinakita naman na napaiyak na lang ang ongas dahil sa paglisan ng kanyang pinakamamahal na sapatos. Pinakita naman si Dom na masayang-masaya dahil sa kanyang bagong sapatos. Ano ba ang pinagsisigawan nila tungkol sa isang pares ng sapatos, salita ni Mino. Tsaka, ang weird talaga ng mga shoe fetishist na yun, salita ng lalaki. Lumipat naman ang eksena kay Vinny. Pinakita naman na nagbabalan si Vinny sa kanyang bike. Naalala naman niya ang naging performance ng ating bida. At bigla siyang nasabik at napangisi. At bigla naman may nagsalita at agad napatingin si Vinny. Ang galing mo talagang magtindig, ha? Hay, ikaw ba ay mula sa crew ng Hummingbird? Tama, salita ng captain ng Tarantula crew. Wow, ang galing ng team mo kanina. Muntik na akong mapasubo sa inyo, salita ng babae habang si Vinny tahimik lang. Kaya gusto naming mapalapit sa team mo. Gusto mo bang mag-hangout sa amin pagkatapos ng karera ngayong araw? Dapat magkaisa ang mga racing crew natin at magbahagi ng impormasyon sa isa't isa. Bakit hindi ka sumama sa amin mamaya para uminom ng malamig na beer? Ikaw, salita ni Vinny nang biglang. May nagsalita sa may mismong tabi ni Vinny. Haha, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung mahuli ang menor de edad na umiinom ng alak? Bigla naman siya agad niyakap ni Mr. Mario Nam at balak bigyan ng isang matamis na halik. At agad naman napasigaw ng malakas si Vinny. Rinig naman sa kapaligiran ang malakas na sigaw ni Vinny. Dahil doon napatingin ang mga bida sa sumigaw. Nakita naman nila si Vinny na yakap-yakap na ni Mr. Mario Nam habang ang babae naman nabigla at natakot kay Mr. Mario Nam. Ahaha, mas mabuti siguro kung magkita-kita na lang tayo mamaya, salita ng captain ng Tarantula crew. Hoy, tara na, umalis na agad tayo dito, salita ng babae na parang kinakabahan na. Oh, boy, halika rito, gusto mo bang uminom ng coke kasama ang teacher mo, salita ni Mr. Mario Nam. Grabe, hindi ba't si Teacher Mario naman yun, salita naman ni Mino. Sandali lang, di ba siya si Ricardo Rossi, ang sikat na sikliste sa pink jersey mula sa Italia noong 8 taon na ang nakaraan. Ang pink jersey ay isang kulay na sumisimbolo sa mga siklistang Italyano at jersey na ibinibigay sa pinakamahusay na siklista sa Giro d'Italia. Hindi ko naisip na makikita ko siya dito. Hoy, hindi ba't si Rossi, yung siklistang sikat sa Italia noon? Para sa akin, mukha lang siyang isang bakla. Pinakita naman si Vinny na parang kakatapos lang siya pinagsamantalahan. Napakalaking karangalan na makilala ka, Mr. Rossi. Nakita lang kita sa mga video noong bata pa ako, hindi ko inakalang makikita-kita ng personal dito, hahaha. Hahaha, nagulat ako na may batang nakakilala sa akin dito. Bueno, bata, lahat ng yun ay nasa nakaraan na. Ngayon ay isang mamamayan na ako ng Korea, kaya gusto kong tawagin mo ako sa bagong pangalan ko sa Korea, Mario Nam. Jun, alam mo ba ito, pagtatanong ni Mino. Ako rin, ngayon ko lang din nalaman, salita ni Jun. Nandito ka ba sa stadium buong oras, pagtatanong ni Mino. Hahaha,
Bilang inyong homeroom teacher, tahimik akong nanonood sa inyong mga bata sa karera mula sa likod ng eksena. Inutusan din ako ng punong guro na ihatid kayo ng ligtas pauwi pagkatapos ng mga preliminaries ngayong araw. Anyway, congratulations sa pagpasa ninyo sa mga preliminaries. Mukhang malapit nang matapos ang karera ng 8 siklista. Si Monster mula sa Giant Crew ang nauuna sa ikalawang round ng karera ng 8 siklista sa preliminaries. At ngayon ay nasa unang pwesto na siya sa pangkalahatan sa preliminaries. Napatingin naman ang lalaki sa mga kalahok. Si Rider 8 mula sa Zephyrus Crew ay nakapasa lang ng halos eksakto. Ito ang nagtatapos sa karera ng 8 tao sa preliminaries. Masaya naman ang mga ongas sa pagkapasa nila. Sobrang galing ni Hayongman kanina. Pinakita naman ang mga pagmamukang aso nila. Mukhang nakapasa rin pala ang mga yon salita ni Mino. Ang karera ng 9 na siklista ay magtatapos sa ating mga preliminaries para sa araw na ito. At kaya ang unang karera natin sa preliminaries. Natapos na may mga tiket para lumahok sa final round. Lumipat naman ang eksena na nakasakay na ang mga bida sa sasakyan. Mahirap ang araw na ito para sa inyong lahat, di ba? May finals kayo sa loob ng 4 na araw, kaya magpahinga kayo ng marami ngayon. At siguraduhin pupunta kayo sa paaralan bukas, salita ni Mr. Mario Nam. Bakit ko na naman siya kailangang katabi, ulit salita ni Vinny. Pinakita naman si Dom na nakatingin sa bintana at malalim ang iniisip. Napansin naman siya ni Mino. Anong iniisip mo at nakatitig ka dyan, salita ni Mino. Naisip ko lang ang karera natin kanina, salita ni Dom. Napatingin naman si Mino sa kanya. Lahat ay nakilahok ng may buong pusong determinasyon para lamang mauna kahit na ilang segundo, at ilang segundo lang pala ang puhunan ng saya at pag-iyak. Hindi ko siguro naranasan kailanman ang isang araw na tulad ng ngayon, kung saan bawat minuto at segundo ay napakahalaga. Matapos lang dumaan sa bawat araw na walang tunay na kahulugan sa buhay ko. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang pagmamadali tungkol sa oras, salita ni Dom. Bigla naman sumingit si Mr. Mario Nam. Hahaha, kung naramdaman mo yan sa karera ngayon, mukhang mas makabuluhan ang araw ninyo ngayon kaysa sa mga araw ninyo sa paaralan. Sa hinaharap, kapag nakapagtapos ka na sa paaralan at pumasok na sa lipunan, mas magiging hirap at intense ang mga bagay. Magiging bahagi ka ng isang tahimik na kompetisyon na hindi man lang maihahalin tulad sa karera ngayon. Sa tingin ko, kung mamumuhay kayo ng may ganoong pagmamadali sa bawat minuto at segundo tulad ng ginawa ninyo ngayon, malayo ang inyong mararating pagdating ng panahon at pagtanda ninyo. Sapagkat ibig sabihin nun, mas marunong kayong gumamit ng oras kaysa sa iba. Pero huwag ninyong gugulin ang oras na iyon sa pagpilit sa sarili na gawin ang mga bagay na ayaw ninyo. Sana'y gugulin ninyo ito sa pagpapaligaya sa sarili sa mga bagay na gusto ninyong gawin. Kasi isang beses lang tayo mabubuhay at walang reset button sa buhay, payo ni Mr. Mario Nam. Pinakita naman na bumaba na si Jay at Mino. At nagpaalam na sila. Good job everyone, salita ni Mino. Sabay sara ng pinto sa likod. See you sa school bukas, salita ni Shelly. Huwag kang mahuhuli sa paaralan, salita ni Mr. Mario Nam. Kumaway na si Mino para magpaalam. Lumipat naman ang eksena sa loob ng bahay ng ating bida at pinakita si Jack na masaya naglalaro. Bigla naman may pumindot ng remote. Tapos na ako sa homework, oras na para manood ng Meow Meow World, hihihi. Bigla naman pinalabas sa TV ang nangyaring karera. Nalagpasan ni Rider 10 mula sa Tarantula Crew si Rider 65 mula sa Manga Crew at nangunguna na ngayon sa karera. Ano ba ito? Bakit puro rerun lang ng bike race ang pinapalabas? Bigla na lang naunahan ni Rider 55 ang dalawang nangungunang rider at nasa unahan na ngayon ng karera. Nabigla naman ang bata dahil nakita niya mismo ang kanyang kuya sa TV. Naunahan niya si Rider 38 sa kurbada, at ngayon ay nangunguna na siya. Nakakapagod naman pala kahit wala akong ginawa, salita ni Mino sabay bukas ng pinto. Okay pa rin pala pag nasa bahay, parang nasa paraiso lang, salita ni Mino. Umuwi ka na sa bahay mo ngayon, salita naman ni Jay. Hoy bata, hindi mo ba naman kami babatiin? Pinakita naman ang bata na abala sa panonood ng mga pusa sa TV. Hey guys, salita ng kapatid ni Jay. Dapat sinabi mo kanina agad, salita ni Mino. Habang si Jay naman pumunta na sa banyo. Ang init, maliligaw na ako, salita ni Mino. Bigla naman sumara na ang pinto ng banyo.
At agad naman lumapit si Mino sa harap ng pinto ng banyo at kinatok niya ang ating bida. Pare, iihi muna ako salita ni Mino.